Nag-start na ba yung record? Yes po. Ayan. So, good afternoon again. Ayan. Hi sa mga tatlo kong students this day. So, our lesson is about unit circle. So, later on, after the discussion, din po na lang isa-send yung ating picture para sa inyong copy. So, the unit circle, di ba last time, binigyan ko na kayo ng pahapyaw kung ano ba yung mga dapat nating pag-aralan dito. So, about sa mga angles, sa mga degrees, regions, yung mga sa Cartesian plane, yung sa pag-measure ng mga angle. So, dito meron tayong, di ba yung magbibigay ako ng halimbawa ng angle. So, ayan yung ating angle. At kung saan yung point na nag-intersect yung dalawang line, yan yung tinatawag nating vertex. Familiar pa ba o nakalimutan na? Natatandaan ko pa po. Yan. Tapos, ang measure, ito, yung measure natin, yan yung tinatawag na angle. And then, meron tayong initial side dito. And yung sa kabila is terminal side. Yes po. Yan. And then, ang ating, meron tayong, ano, di ba? Meron tayong Cartesian plane. Meron tayong positive measure kapag ito ay papunta sa, or counterclockwise, familiar? Papunta siya sa left. Yan, kapag ganyan. Positive yan. Pero, kapag clockwise, papunta siya sa right. Negative. Pataas, negative. Again, ito ang positive, ito ang negative na measure. And, meron tayong, we will use capital letters of the alphabet and some lowercase Greek letters like yung alpha, yung beta, yung gamma, hindi ko na lang pakasosyal, and yung theta. Yun yung pwede natin gamitin yung mga yan or mga capital letters para i-identify yung angle. And meron tayong mga, di ba sa Cartesian plane, meron tayong apat na, hindi ko na-admit yung isa. Nasaan na? Si John Erish. Ayan. Di ba sa ating Cartesian plane, meron tayong apat na quadrant. At meron tayong tawag dyan sa mga yan. So, ito ang ating quadrant 1, right? Yung positive and positive. Tapos, positive, ito ang ating quadrant. Yes. Positive, ito ang ating negative. Quadrant 2. Positive, negative. Hindi. Negative, positive. Ang X. Positive. Oo, positive. Tapos, ang 3 natin. Negative, negative. Negative, negative. Na-admit si ano. Yan. Sa ating quadrant 3, yan ay negative. Negative, negative. Oo. Tapos, sa ating quadrant 4. Positive, negative. Positive, negative. Yan. Ngayon, meron tayong mga, imbes na quadrant 1, so pwede natin gamitin ang, dito sa ating quadrant 1, pwede nating gamitin yung ating angle theta. And sa quadrant 2, angle A, quadrant 3, angle B, and quadrant 4, angle C. Ayan. Pwede natin i-classify yung mga angles according to the quadrant. Kung saan ba siya nag-lie, yung terminal side, or saan siya nag-stop. And in this lesson, we will also discuss about degrees and regions. So, meron tayong mga symbol for your information. So, yung symbol, di ba familiar naman kayo, we will use this symbol by degrees. Tapos, meron tayong sa ating degree measures, merong 4. Yung sa 360 degrees, yung 180 degrees, yung 90 degrees, 1 degrees. So kapag meron tayong 1 complete revolution, yun yung counterclockwise. Yung, di ba, ito yung ating Cartesian plane. Yung buo, ayan, 1 complete revolution, ang measure niyan ay 360 degrees. Oo. Tapos, kapag 1/2 revolution lang siya, ito yun. Ayan. Yan ay 180. Oo. Tapos, kapag 1/4 revolution, ito, so meron lang tayong 90 degrees. And kapag 1/360 degrees, meron lang tayong, ayan, konti lang siya, 1 degree lang siya, ayan. So,
Sabi natin andyan lang siya. So, yan ay 1 over 360 na complete revolution. Counterclockwise, positive. Kapag naman clockwise, yun yung mga negative. So, paano mas mapapadali yung pagsisolve ng mga rotations, counterclockwise or clockwise kapag mga maramihang ikot. So, example number 1, dito meron tayong clockwise naman, pabaliktad. Ayan. So, tingnan nyo, ilang buong revolution yung nabuo? Ilang buong revolution yung nabuo? 2 po. Dalawa. Ito yung isa. Yan, nag-stop siya dyan. Ito yung pangalawa. Ngayon, di ba ang value natin kapag one complete revolution is 360. Yes po. And since clockwise siya, positive, negative. So, since 360 kapag counterclockwise, negative 360 naman kapag clockwise. So, i-multiply natin yan. Since dalawang complete revolution clockwise, i-multiply lang natin siya sa 2. And negative 360 740. times 2 is negative 740. Wala Negative 720. Yan ang ating value ng ating dalawang clockwise revolution. Okay? Isulat ko na lang dito sa class. Sino yun? Again, negative 360. Times natin siya sa 2 kasi dalawang complete revolution clockwise. That is equal to negative 720. And another example, kapag naman nag-stop siya sa terminal side na half of the revolution. Dito this time is counterclockwise. So, ito yung kanyang example. Ayan. So, bilangin muna yung bilangin natin siya. 3. So, meron tayong, since half revolution ang pinag-uusapan, meron tayong 1, 2, 3, 4. Anong 2 and a half? Yung sa 180. Di ba? 1, 2, 3, 4. Tapos, 5. Di ba? Nasundon niyo yung bilang? 5 na 180 po. Oo, 5 na 180. And counterclockwise yan, kaya positive ang ating value. So, 180 degrees times, hindi ko palang nalagyan ng degrees. 180 times 5, ilan? I-solve natin. 0 times 5 is 0. 5 times 8 is 40, carry 4. 900. 5 times 1 is 5, plus 4 is 9. So, the answer is 900 degrees. And paano naman kapag 1/4 revolution? Di ba kapag 1/4 revolution counterclockwise, meron lang tayong 90 degrees. And this time, paano natin i-solve? So, halimbawa, meron lang tayong, ayan, since 90 degrees, bilangin lang natin yung 90 degrees dyan. O, ito yung 1/4, di ba? 1, 2, Dalawang 3. 180, So, dalawang 80 lang po. Ay, isang 80. bakit Isang 180 pala. Oh, hindi, 90 yung pinag-uusapan natin. Di ba yung 90 yung 1/4? So, 1, 2, 3. So, ibig sabihin, 3. Tapos, since yan ay clockwise, negative. So, magiging negative 90 degrees times 3. Negative Ilan ang sagot? 270. Very good. So, negative 270 degrees. And yung sa 1 over 360 revolution is, halimbawa, or yun nga, yung pinaka-konti lang. Ayan. Halimbawa, ilan bang ganyan? O, bilangin mo. Halimbawa, nag-fall siya sa kalahati ng 90 dito. So, ilan ang value ng kalahati ng 90? Ilan ang value ng kalahati ng 90? 45. 45. That's why ito ay 45 degrees. Naintindihan? Kapag counterclockwise, positive. Kapag clockwise, negative. Tapos, depende. Halimbawa, nag-stop siya dito. O, ito yung pinag-stop niya. Ano bang value nito? Ito lang. 90. Halimbawa, nag-stop siya, itong buong to. O, ilan bang value nito? 180. 180. Halimbawa, ito na,
Halimbawa, itong buong to, nag-stop siya. So, 360. 360. Oo, depende dun sa magiging 180, 480, rotation mo. 1. O, di ba ang saya? Tapos, meron tayong yung sa dito kasi gagamit tayo ng calculator yung sa computation ng pag-convert ng angle measures in degrees, minute, second. Meron tayong mga symbols. 'Di ba yung degrees, ito yung symbol na ginagamit. Tapos yung minutes, Yes, po. ito ang symbol na ginagamit. Yung isang parang apostrophe. Yun. Tapos kapag naman seconds, dalawang ganyan. Sa calculator, madali lang isolve to. Kapag halimbawa, sabi niya, convert 52 degrees, 17 minutes, 44 seconds, to degrees in decimal form. So, kapag ganyan, i-input mo lang siya sa calculator. 52 degrees plus 17 minutes plus 44 seconds. Tapos, mo na siya, masasolve mo na siya. Saan yun? Pero hindi na natin yung sa... kasi sa calculator kasi may dyan Wala akong hawak na calculator. Meron siyang parang ganyan Yung parang ganyan ba? May hawak ba kayong calculator ngayon? Yes po. Ayan, may parang ganyan na symbol doon sa calculator. Wala man po. Ay, ba't wala yung wait, hiram yung kay Teacher Christine. Teacher, yung parang point. Teacher Christine, parang calcu. Wait lang. Thank you. Oo, yung point, tas may apostrophe, tas dalawang Meron Ay, po. Malapit meron siya, sa diba? may Saan po wait malapit? lang. Ba ng square root? Tanggalin ko lang yung ko. Yun, nakita ko na. Ayan, nakikita nyo? Nakita nyo na ako, hindi pa. Ito Baba ito ng square root? Ito Ayan Jericho. Blurred Oo. Yan. Oo. Ayan. Ano? Ganyan. Medyo ako, teacher, medyo. Medyo nga. Medyo lala. Try ko lang. Hindi naman. Ganyan lang talaga. Medyo lala. 44. May mga kasi dito Kailangan pang input sa calculator. Pinag-aaralan kasi ito sa calculus, yung more on calculation. Ganun. So, mag-proceed tayo dito sa yung sa conversion ng ating dalawa lang naman ang tinatandaan dito. Kapag kino-convert natin is yung radians, kapag i-convert natin is radians to degrees, ang gagamitin nating minumultiply natin siya, yung given na radian, mumultiply natin siya sa 180 degrees over pi. Yan. Constant yan. Tapos naman, kapag ang kino-convert natin ay degrees, given yung degrees, tapos i-convert natin siya, gagawing radians, pagbabalik ta rin lang natin yan, i-multiply natin siya sa pi over 180 degrees. So, halimbawa, meron tayong given number na negative 115 degrees. So, degrees ito, ko-convert natin siya into radians. So, ano yung multiply natin? Yung pi over 180 degrees. So, magiging negative 115 times pi over 180 degrees. So, since whole number ito, automatic na meron siyang denominator na 1. And multiplication of fraction, so numerators, and then yung denominators. So, magiging negative 115 degrees times pi. So, since meron tayong degrees dito, makakancel yan. Kaya ang magiging natin ay negative 115 pi. Tapos, yung 1 times 180 ay 180. Pwede natin i-direct yan sa calculator na negative 100. Yung pi, alam nyo kung nasan siya? Yes po. Nasa tabi po nandun sa pinakailalim. That decimal point.
Sa tabi ng decimal point. So, magiging input nyo lang siya sa calculator. Negative. Yung negative, alam nyo rin kung nasaan. Yes po. Tabi siya nung degrees. So, negative 115. Tapos, yung pi. And then, Negative pi 2. divided by 180. So, the answer is negative 2.00712867. Pero kapag sinabing kuhanin lang yung 2 decimal places, so magiging negative 2.01. Kasi yung 0 katabi niya 7, that's why add 1. Kaya magiging ang final answer is negative 2.01. Next, paano naman kapag ang i-convert natin is radians to degrees? So, halimbawa, ang 8 radians, i-convert natin siya into degrees. So, di ba kapag radians to degrees, ang multiply natin ay 180 degrees over pi. Di ba? So, ang magiging ano natin dito, 8 radians, i-multiply lang natin siya sa 180 degrees over pi. And automatic meron siya denominator na 1. 8 times 180. I-multiply. So, 8 times 180 is 1,440. 1,440. Yeah. Ang 1,440. Tapos, i-divide natin siya sa pi. Pag dinivide natin yan sa pi, ang makukuha ang sagot ay 400. 2 decimal places ulit. 458.37. 37. Ayan. Pag 2 decimal pieces. Pero pag minsan, ibang decimal pieces ang nire-require. So, ito yan ang final answer kapag nagko-convert tayo ng mga degrees to radians, radians to degrees, and so on. Mahirap. Hindi madali lang. Basta tandaan lang, kapag radians to degrees, 180 degrees over pi. Kapag naman degrees to radians, pi over 180 degrees. Isasend ko na lang mamaya yung sa picture nito. So, yun lang yung ating discussion. Hanggang dun lang siya. Yung sa unit of circle. May gusto pa ba kayong i-clarify? Teacher, lang kasi yung value ng pi. Pi? Opo. 2 point something. Wala pa siyang final, 3 point something. Wala pa siyang final na, ang tawag dito. Hanggang ngayon, hindi pa nakukuha kung ilang, hanggang, ang tawag dito, marami kasi siya, point something, ganun. So, hindi pa tapos. Yung nag-discover nito, hindi pa niya natapos. So, basta ang inaano natin is 3.14. Diba? 3.14. Tapos, may point pa yan eh. Sure. Pero hanggang ngayon, hindi pa, Saan po galing yung yung 8, yung 100, ano ba yan? Yung 8, tapos yung 1,100. 150. Saan yun? Negative 150 po. Saan? Saan po galing yun? Tsaka yung 8. Yung nasa, yung mga whole numbers po. Saan whole numbers? Yung kinonvert natin kanina? Yung yung negative 150, tapos yung isa po yung 8 sa kabila 8. po. Kina-convert lang natin yon. Di ba sabi ko kanina, halimbawa, i-convert natin yung negative 115 sa radian. So, minultiply natin siya ng pi over 180. Tapos yung kanina na 8 radians, i-convert natin siya sa degrees. Nagbigay lang naman ako ng example. So, minultiply natin yung 8, yung 8, multiply siya ng, since radians to degrees, 180 degrees over pi. Okay? Opo. So, ganyan lang naman yung mga example. Basta tandaan yung sa rotation, kapag counterclockwise, positive. Pero kapag clockwise, negative. Tapos kapag full revolution or complete revolution, 360 degrees ang value. Kapag naman half revolution, 180 degrees ang value. Tapos kapag 1/4, yan ay 90 degrees. Tapos kapag 1/360, so ganun, 1/360 degrees. And yung sa tawag dito, radians to degrees, 180 over pi, and degrees to radians, pi over 180 degrees.
Jericho, ano na lang yung record. Thank you.